Marami ang nangangarap na makapunta ng Amerika para sa mas magandang buhay at mas maraming oportunidad. Naroroon ang pera, ika nga. Natupad ng mag-asawang sina Chenchu at Venkata Vena ang pangarap na ito. Nabigyan sila ng oportunidad na magtrabaho sa Amerika at madala din doon ang kanilang pamilya. Subalit ang magandang oportunidad na ito ay mabilis na napalitan ng paghihinagpis at kalungkutan. Pagsisisi na sana'y hindi na lamang sila lumipat ng Amerika. Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na sinapit ng pamilyang ito mula sa India. Nagsimula ang lahat noong February 2007 sa isang tahimik na lugar sa Pennsylvania. Isang lugar na puno ng mayamang history. Sa state na ito, pinirmahan ang Deklarasyon ng Kalayaan at Konstitusyon ng Amerika. Dito din matatagpuan ang Liberty Bell na siyang simbolo ng kalayaan ng bansa. Sa lugar na ito, napiling manirahan ng mag-asawang sina Venkata Vena at Chanchulata Punuru. Mula India, lumipad sila ng Amerika. Dala ang napakaraming pangarap para sa kanilang pamilya. Naging mabagal ang buhay doon, mapayapa, habang tinutupad ng mag-asawa ang kanilang mga pangarap bilang mga software engineers. Magkatulong silang dalawa upang sana'y balang araw ay madala nila ang kanilang pamilya doon galing ng India. Maliit pero maayos ang apartment na kanilang tinitirhan. Marami din silang naging kaibigan sa kanilang lugar dahil marami ding mga Indian families ang nakatira doon. Nagkaroon sila ng sarili nilang community, mga kaibigan na itinuring na parang mga kapamilya. Nang sumapit ang Enero ng sumunod na taon, dumating ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa mag-asawa. Ipinanganak ni Chanchulata ang panganay nilang anak. Isang sanggol na babae na pinangalanan nila ang Sanvi. Napakagandang bata ni Sanvi. May malalaking mga mata, itim na buhok at merong mga ngiti na talaga namang nakakatunaw ng puso. Si Sanvi ang nagdala ng panibagong pag-asa sa mag-asawa. Masayang-masaya naman ang mga magulang nilang parehas nang malaman nila na nanganak na si Lata. Nang mga puntong ito, inaasikaso pa nila ang visa ng mga magulang ni Venkata kaya't hindi pa sila makalipad papuntang Amerika. Kaya't ilang buwan din silang nagtiyaga sa pagbe-video call para lamang makita ang mahal na apo. Lumapag ang mga magulang ni Venkata sa Amerika noong January 2013. Simula nang dumating ang mga magulang ni Venkata sa Amerika, naging mas magaan ang buhay ng mag-asawa. Mayroon nang nag-aalaga sa kanilang anak at pag-uwi nila ng bahay ay nakaluto na rin ang kanilang ina ng hapunan. Sinamantala na rin ni Lata ang pagkakataon na naroroon ang kanyang mga biyanan kaya't nagkaroon sila ng isang maliit na party para sa kanyang kaarawan. Inimbitahan din nila ang kanilang mga kaibigan sa apartment complex na kanilang tinitirhan. Matapos ang nasabing party, bumalik na ng India ang asawa ni Satyavati at siya naman ay nagpaiwan sa Pennsylvania upang mas makasama pa ng matagal ang apo. Ang balak niya ay babalik siya ng India ng Enero ng susunod na taon. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nangyari pa. Nagbago ang lahat nang sumapit ang October 22, 2013. Gabi na nang makarating ang mag-asawang Venkata at Chanchulata sa kanilang bahay ng araw na iyon. Ngunit kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Patay ang mga ilaw at nakakarindi ang katahimikan sa loob ng bahay. Hindi rin nila naririnig ang mga iyak o tawa ng kanilang maliit na anak. Pagpasok nila ng bahay, nadat na nilang nakahandusay sa sahig ang kanilang ina na si Satyavati. Naliligo ito sa sarili niyang dugo at hindi na humihinga. May malaking tama ito ng saksak sa lieg na siyang ikinasawi ng ginang. Gulong-gulo sila kung ano ang nangyayari dahil wala naman silang kaaway sa apartment complex na iyon. Ngunit mas tumindi ang kanilang pag-aalala nang hindi nila makita ang anak nilang si Sanvi sa loob ng kanilang bahay. Halos baliktad din nila ang kanilang buong bahay, ngunit wala doon ang bata. Parang mababaliw ang mag-asawa dahil hindi nila alam kung saan nila hahanapin si Sanvi. Naroroon pa rin ang labi ng kanilang ina na wala ng buhay sa kanilang harapan. Hindi nila lubos maisip kung sino ang gagawa noon sa kanila, gayong maayos na maayos ang pakikisama nilang mag-asawa sa lahat ng kakilala nila sa Pennsylvania. Mabilis namang nakarating ang mga pulis sa bahay ng mag-asawa upang mag-imbestiga.
At pagdating nila ng bahay, namataan nila ang isang ransom letter na nakapatong sa lamesa. Nakasulat sa ransom letter na hawak ng sospek ang kanilang anak na si Sanvi, na minamanmanan nila lahat ng galaw ng mag-asawa. Lahat ng mga tawag at text messages na kanilang gagawin ay monitored din. Pinalaan sila ng sospek na huwag magsusumbong sa pulis dahil kung gagawin nila iyon ay pagpipira-pirasuhin nila ang katawan ng kanilang anak. Humihingi ang mga ito ng $50,000 kapalit ng buhay ng bata. Inutusan din ng sospek si Venkata Vena na papuntahin ang asawa nitong si Lata sa isang secluded na lugar, dala ang hinihinging pera. Pinapili pa ng sospek ang mag-asawa, ang buhay ng kanilang anak o 5 buwang sweldo nilang mag-asawa. Alas 8 ng araw na iyon, nais makuha ng salarin ang ransom money. Muling binalaan ng sospek ang padre de pamilya na huwag magsusumbong kahit na kanino dahil hindi sila mangingiming patayin ang kanilang anak. Tinakot pa ng sospek ang mag-asawa at sinabing kahapon pa hindi kumakain ang kanilang anak. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mag-asawa. Takot ang bumalot sa kanilang pagkatao dahil napakaliit pa ni Sanvi. Kaunting pagkakamali lamang ay maaari itong mapahamak. Hinalughog ng mga pulis ang buong bahay ng mag-asawa at nakakita pa sila ng 10 pang parehas na sulat sa bawat sulok ng kanilang bahay. Sinunod ng mag-asawa ang utos ng sospek. Ihinanda nila ang pera at tumulak sila sa parking lot ng apartment complex upang makipagkita sa sospek. Habang naghihintay, nakaabang din ang mga pulis na nakasibilyan. Ngunit walang dumating upang kuhanin ang pera. Sumapit ang alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, ngunit hindi dumating ang taong dumukot kay Sanvi. Habang nangyayari lahat ng ito, nag-dispatch din ang mga pulis ng isa pang team upang halughugin lahat ng malapit na lugar na maaaring pag-iwanan sa sanggol. Kinatok nila ang bawat apartment. Tinanong lahat ng tao na pwede nilang tanungin. Tumulong na rin ang mga kapitbahay sa paghahanap sa bata. Maraming nag-offer ng mga pagkain at tubig sa mga volunteers upang hindi sila maubusan ng lakas sa paghahanap kay Sanvi. May isa pang kapitbahay na talaga namang all out sa pagtulong sa search and rescue operation. Ang lalaking ito ay si Raghunandan Yamdamuri. Kilala ng mga tao ang lalaking ito bilang matalik na kaibigan ng mag-asawa. Palagi itong imbitado sa tuwing may handaan at selebrasyon sa bahay ni Venkata at Lata. Si Raghunandan din ang nagprint ng halos 200 missing child posters upang ipamigay sa buong komunidad. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap ng pulis at ng mga volunteers, wala pa ring makapagsabi kung nasa saan si Sanvi. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ng mag-asawa dahil walang naging pag-follow up mula sa sospek. Hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyayari sa kanilang anak. Hanggang sumapit ang October 24, 2013. Mas pinag-igting ng mga pulis ang paghahanap sa bata. This time, mas marami ng pulis ang kasama sa search and rescue operation. Maging sa Mumbai ay nagkaroon din ng prayer rally sa ligtas na pag-uwi ng bata sa kanyang pamilya. Nakapangalap din sila ng halos $50,000 para sa makapagsasabi kung nasaan si Sanvi. Hanggang mapansin ng mga pulis ang isang clue na siyang makapagsasabi kung sino ang salarin. Muling ni-review ng mga pulis ang mga sulat na iniwan ng salarin sa bahay ng mag-asawa. Napansin nila na mga palayaw ng mag-asawa ang ginamit nito sa sulat. Mga palayaw na tanging malalapit na kapamilya at kaibigan lamang ang nakakaalam. Dito na muling ni-review ng mga pulis ang listahan ng mga pangalan na malalapit sa mag-asawa. Habang ginagawa ito, nakatanggap naman sila ng isang tawag mula sa gym na matatagpuan sa parehas na building kung saan nakatira sina Venkata at Lata. Inireport ng empleyado mula sa gym na may nakita silang isang kulay blue na bag na naiwan malapit sa check-in counter. Tinanong na nila ang kanilang mga gym members, ngunit walang nakakaalam kung kanino ang bag na iyon. Pakiramdam nila ay may kung anong laman ng bag, kaya't minabuti nila na tumawag na sa mga pulis. Tumulak ang mga pulis sa nasabing gym upang tingnan kung ano ang laman ng bag. At dito na nga tumambad sa mga pulis ang malungkot na sinapit ng batang si Sanvi. Ilang araw na itong walang buhay sa loob ng bag na iyon,
kasama ang ilan sa kanyang mga damit. Wala na ring nagawa ang mga pulis kundi sabihin sa mag-asawa ang malungkot na sinapit ng kanilang anak. Durog na durog ang puso ng mag-asawa dahil wala namang kasalanan ang bata. Hindi nila matanggap na ganoon ang kinahantungan ng buhay nila sa Amerika. Kung alam lamang sana nila na ganoon ang mangyayari, ay hindi na sana sila nangarap ng mas magandang buhay sa bansang iyon, na para bang ang paglipat nila sa Amerika ay naging isang sumpa para sa kanilang pamilya. Ipinadala din ng mga pulis ang bag upang ma-inspeksyon at base sa autopsy, pumanaw ang bata dahil sa suffocation. Masyadong masikip ang bag at dahil napakaliit pa nga nito, mabilis na naubusan ng hangin ang bata sa loob ng bag. Sa kabila ng pagdadalamhati ng mag-asawa, hindi tumigil ang mga pulis upang mahanap ang salarin. Nangako ang mga pulis sa mag-asawa na gagawin nila ang lahat upang mapagbayad ang gumawa noon sa kanilang pamilya. Muling ni-review ng mga pulis ang mga CCTV. May isa na silang clue, ang bag na kulay blue. Nais nilang makita kung may tao bang lumabas ng building dala ang nasabing bag. At hindi naman sila nabigo. Sa footage, kitang-kita ang isang lalaki na palabas ng building, hawak ang nasabing bag. Pinrint ng mga pulis ang larawan at saka ipinakita sa mag-asawa. Ang lalaking nakita sa video ay si Raghunandan Yandamuri, ang parehas na lalaki na tumulong sa search and rescue operation upang mahanap ang kanilang anak, ang lalaki na itinuring nilang matalik na kaibigan. Si Raghunandan ay taga Andhra Pradesh, India, katulad ng mag-asawa. Nagtatrabaho ito sa IT field at maayos din ang kita. Wala nang hinintay pa na panahon ng mga pulis. Pumunta sila sa bahay ni Raghunandan upang arestuhin ito. Nang maaresto ng mga pulis, agad nilang isinalang ang sospek sa interogasyon. At mariin naman itong itinanggi ang pagkakasangkot sa krimen. Ngunit katulad ng pangako nila sa mag-asawa, hindi sila tumigil hanggat hindi nila napapaamin ang salarin. Hindi naman nagtagal, umamin na din si Raghunandan sa kanyang kasalanan. Inamin ito na lubog na siya sa utang dahil lulong na siya sa sugal. Malaking pera na din ang naipatalo niya sa kasino. Halos napupunta lamang lahat ng kanyang sweldo sa sugal at ng mga puntong iyon ay wala na siyang ibang maisip na paraan kung paano makakaalis sa napakagulong sitwasyon na iyon. Ng mga puntong ito, buntis din ang asawa ni Raghunandan at wala din itong kaalam-alam na ganoon ang sitwasyon ng kanyang asawa. Dahil hindi na mapaglabanan ng adiksyon sa sugal, gumawa si Raghunandan ng plano kung paano magkakaroon ng mabilis na pera. Kilalang kilala niya ang mag-asawa. Alam niya ang kanilang schedule sa trabaho, ang kanilang routine, at alam niyang malaki ang tiwala ng mga ito sa kanya. Kaya't hinding-hindi siya paghihinalaan ng mga ito. Katulad ng nabanggit kanina, lubog na si Raghunandan sa pagkakautang dahil sa sugal. Sinubukan niyang mag-loan sa bangko upang mabayaran ang kanyang mga pagkakautang, subalit na deny ang kanyang application. Dito na siya nabalot ng takot dahil mayat-maya na ang tawag ng mga naniningil sa kanya. Takot na takot siya sa kahihiyan na baka pumunta sa bahay niya ang mga maniningil, kaya't gumawa siya ng paraan kung paano magkakaroon ng malaking pera sa lalong madaling panahon. Dito na niya naisip ang mag-asawang Venkata at Chanchulata. Maraming beses na siyang nakapunta sa bahay ng mga ito at kitang-kita niya na maayos ang pamumuhay ng pamilya. Palagi niya ring nakikita na maraming suot na gold si Lata, pati na rin ang anak nilang si Sanvi. Napansin niya din na maraming suot na gold ang biyanan nito. Mukhang madami ding hawak na cash ang mag-asawa, kaya't sila ang naging target ni Raghunandan. Base sa kanyang testimonya, wala siyang balak na pumatay, subalit nanlaban ang ina ni Venkata. Ang tanging nais niya ay makuha ang $50,000. Nang sa ganon ay mabayaran niya ang kanyang pagkakautang. Nang dumating sa bahay ng mag-asawa, pinagbuksan siya ng biyanan ni Lata. Nagpakilala siya bilang kaibigan ng mag-asawa. Binanggit din ito na taga Uttar Pradesh din siya sa India. Na makapasok ng bahay, dito na isinagawa ni Raghunandan ang kanyang pakay. Tinakot niya ang matanda. Pinahubad lahat ng ginto sa katawan. Hininga ng pera. Ngunit nang tangkang kukunin na ang bata, mabilis na pumalag ang matanda. Dahil sa sobrang galit, kumuha si Raghunandan ng kutsilyo sa kusina
at saka sinaksak sa leeg ang ginang. Nang bumagsak sa sahig, saka naman siya bumaling sa bata. Dali-dali niyang binalot sa damit si Sanvi. Binusala ng damit sa bibig at saka isinilid sa bag. Nang magsimula namang umiyak ang bata, dinagdagan niya pa ng busal sa bibig si Sanvi upang mapatahimik ito. Bago umalis ng bahay, nag-iwan siya ng ransom letter sa bawat sulok ng bahay na iyon. Ngunit bago pa man makaalis ng bahay ng mag-asawa, tumigil na sa pag-iyak si Sanvi. Tumigil siya saglit sa isang lugar at doon ay nakumpirma ni Raghunandan na hindi na humihinga ang bata. Nang puntong iyon, na-realize ni Raghunandan na napakalaki ng kanyang kasalanan. Wala siyang balak patayin ang sinuman, ngunit dahil naging napakabilis ng pangyayari, na-realize ng suspect na hindi na niya maibabalik pa sa dati ang lahat. Wala na siyang ibang nagawa kundi mabilis na lumayo sa lugar upang maitago ang krimen na kanyang nagawa. At sa gym sa parehas na building na iyon siya napadpad. Katulad ng nabanggit kanina, doon niya iniwan ang bag na naglalaman kay Sanvi. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong bansa hanggang sa India. Nakidalamhati ang mga tao sa sinapit ng maglola sa kamay ng walang pusong lalaking ito. Ngunit kahit na ano pang dasal at paghingi ng tawad ang kanyang gawin, hindi na maibabalik pa ang buhay ng ina ni Venkata, pati na rin ang anak nila na si Sanvi. Matapos ang trial, si Raghunandan ay napatunayang guilty sa pagpaslang sa maglola at nabigyan ito ng parusang kamatayan. Siya ang kauna-unahang Indiano na nabigyan ng parusang kamatayan sa Amerika. Ngunit dahil sa Amerika nga ito nangyari, hindi kaagad maisasagawa ang parusa. Napakaraming delays, appeals, mga legal na proseso. Dumating pa ang punto na nagpalit pa ng gobernador na mas lalong nagpabagal sa proseso. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nabibitay si Raghunandan at kasalukuyan pa rin nakakulong sa Amerika. Sa kabila ng nangyari, wala na ring nagawa ang mag-asawa kundi tanggapin ang lahat. Mahirap mang unawain kung bakit nangyari sa kanila ang trahedyang iyon. Wala na rin silang nagawa kundi ipagpasa Diyos na lamang ang lahat. Ang kasong ito ay malinaw na paalala na katulad ng mga hunyango o mga chameleons, ang tao ay may kakayahan ding magpalit ng kulay at anyo. Huwag basta-basta magtitiwala kahit na kanino dahil ang masamang tao kakapit sa patalim, mailigtas lamang ang sarili. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.